Habang tumatagal ang kanilang inuman, unti-unti nang nawala ang kaba ni Nuling nararamdaman dahil sa espiritu ng alak. Kahit papano, naibisan ang kanyang kaba dahil na rin sa pagiging abala niya sa pakipag-usap. Hindi pa noon nagkwento si Manong Duming dahil purong nakakatawang bagay lamang ang kanilang pinag-usapan habang nag-iinuman sila. Biglang napatigil ang lahat ng tumigil sa pagsalita si Manong Duming. Animoy may nasilayan ito ng mga oras na yon nang siyang nagpakuha sa atensyon ni Manong Duming. Nang masipat ni Noli ang kakaiba ng kinikilos ng ermitanyo, pinili niyang sipatin ang tinitingnan nito. Pagsilip ni Noli sa isang malaking bato sa tapat nila, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang taong nakatungtong sa taas ng bato. Habang sinisipat sila kung ano ang kanilang ginagawa, hindi gaanong kataasan ang taong yon, at sa tingin dito ni Noli, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Maliban sa hindi ito kataasan, meron itong namumulang mga mata at mahabang balbas. Nagsisitalasan din ang mga kuko nito sa paa at sa kamay, at wala din yung saplot sa katawan. Habang patuloy nila itong tinititigan, biglang tumayo si Manong Duming habang nag-uusal. Dahil sa ginawa nito, naalarma na ang buong kasamahan nito nang merong hindi kaaya-ayang nilalang ang umaaligid sa paligid. Agaran din naman silang nagsisitayuan upang malaman ang anumang nilalang ang nasilayan ng kanilang pinuno. Dahil sa may kalapitan lang sa kanila Noli ang nilalang, agad din naman nila itong nasilayan. Nang makita ito ng mga albularyo at antingero, dahan-dahan na ang paglapit nila sa nilalang. Ilang minuto lang ang makalipas, tuluyan ang nalapitan nila Tonyo ang nilalang. Nang akmang hulihin na nila ito, bigla na lang itong tumalon doon sa talahiban habang kumakaripas ng takbo. Ngunit sa tinatakbuhang lugar nito, laking gulat na lamang nila Noli nang masipat nila ang grupo ng kauri nito na sobrang dami. Nakatingin ang mga ito sa kanilang kinaroroonan habang hindi nila nakitaan ng paggalaw. Nang masipat ng ermitanyong grupo pala ang mga yon, pinili nitong lumapit sa kinaroroonan nila Tonyo. Tonyo, Danilo, maghahanda kayo. Maaring isa yan sa mga kalaban nila Sanoy sa lupaing ito. Danilo, pahandain mo na rin yung sakop mo at sabihan mo sila na huwag lalayo sa ating grupo. Maaring maliit sila kung titingnan, pero hindi ito dapat ipagkakabahala dahil nagawa na nga nitong lumaban kila Castancio, tayo pa kaya. At ang mga nilalang na ito maaring nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Hindi ko alam ang lahi ng mga yan, pero alam ko na maraming katakot-takot na aswang ang nakatira dito sa Oringaw. Wika ni Manong Duming. Sige ho, ermitanyo. Huwag ho kayong mag-alala. Nakahanda kami sa kahit anumang mangyayari. Sagot naman nila Tonyo. Matapos nilang makapag-usap, dahan-dahan na din silang naglalakad papalapit sa mga ito. Habang naglalakad sila papalipit dito, panay na ang pagkarga nila ng mga bakod at puder sa kanilang mga katawan. Sinuli noon, hindi pa nagpapalabas ng mga gamit. Pang-alamin
ang sa kung anong uring pakipaglaban ang meron dito laban sa kanilang grupo. Naisip kasi noon ni Noli, kapag magpapalabas siya ng mga malalakas na aral tapos makikita siya nila Sanoy, maaring malaman nito kung ano ang tinatangan niya para magawa siya nitong talunin sa kanilang duelo. Nang masipat ng ermitanyo ang pagdadalawang isip ni Noli, pinili na lamang nitong intindihin siya. Ilang minuto pa ang makalipas, medyo malapit-lapit na sila sa mga nilalang. Nang malapit na sila sa mga ito, doon nila nasipat ang mga alaga nitong sigbin na kulay kayumanggi at kulay puti. Dahil sa taas ng tensyon sa paligid, wala sa isa sa pangkat ni Manong Duming ang nagawang magsalita. Ang tanging nagawa lang ng mga yun ay ang panoorin ang mga nilalang sa kanilang kakaibang galaw. Ang iba ay tumuwad-tuwad pa yon, at yung iba naman naghuhukay sa lupa na parabang mga asong gutom. Dahil sa maliwanag noon ang buwan, kitang-kita nila noon ni Manong Duming ang ginagawa ng mga ito. Doon din nila napagtanto sa mga nilalang na yon na wala itong mga anino. Dahil sa nasilayan ng pangkat ni Manong Duming, lalo pa silang nababahala sa sitwasyong kanilang kinakarap. Ayon kasi sa paniniwala nila Manong Duming, mas malakas ng ilang bisis ang mga nilalang na walang mga anino. Dahil sa mga nasilayan nila Manong Duming at Noli, pinili nilang tawagin ang kanilang mga kasangga upang maging kasangga nila sa nalalapit nilang labanan. Agad din namang tumunog ang dalupahaw ng ermitanyo na papalapit sa kanila galing sa kabilang dimensyon. Pinalabas na rin nila Noli at Danilo ang mga mantiw at tikbalang nang siyang ikinagulat ng mga albularyo at antingero. Ang buong akala kasi ng mga ito, ang kaya lang gawin ni Noli ay ang magpalit anyo bilang anino. At kay Danilo naman, wala pa silang nakikitang kakaiba dito maliban sa tinatago nitong sibat na bigla-bigla na lang lilitaw sa kanyang mga kamay. Yung gabay nito, di pa nila nasisilayan. Sa paglitaw ng mantiw at tikbalang sa harapan ng kanilang grupo, bigla din namang dumaan sa taas nila ang napakalaking ibon ng kanilang pinuno. Nang masipat ito ng kanilang mga kalaban, tila ba wala yung takot na naramdaman at agad din yun nagsisihandaan sa nalalapit nilang digmaan. Habang tumatagal doon ang pagtitig nila Manong Duming at Mang Carpio, doon nila nasilayan ang kakaibang abilidad ng mga aswang na yon, na halos mahalin tulad mo na sa abilidad ng mga malalakas na gabunan na tinatawag na hanagob. Kayang makalikha ng usok ang mga nilalang na yon sa kanilang mga palad nang siyang nagkubli sa kanila ng liwanag ng buwan. Kahit hindi maitim ang mga balat nito, nakakaya pa rin itong magkubli sa usok na kanilang nililikha. Matapos itong masilayan nila Manong Duming, agad rin naman itong sinugod ang mga aswang. Sa pagsugod naman ng ermitanyo, ay ang pagsipulasan ng mga ito doon sa matataas na talahiban. Dahil sa bilis ng mga aswang na yon, bigo ang mga kasama nila Noli na makahuli ng kahit isa man lang sa mga ito. Kasabay ng pagpupulasan ng mga nilalang ay ang pagbalik ng katahimikan sa paligid. Maiging nakikiramdam noon si Manong Duming sa mga kalaban
upang hindi sila nito maunahan. Nang masipat ni Manong Duming na gumagapang ang mga aswang sa talahiban, agad din naman nila itong ipinagbigay alam sa hiwalay na pangkat ni Tonyo. Sila Lando at Lidyo maging sila Buning noon, tanging pagdipinsa lamang ang kanilang ginawa dahil hindi sila pwedeng makipagsabak rito. Ang ginagamit lang nila noon, mga pana at tabak, maging ang mga buntot pagi na puno ng mga dasal. Nang marinig nila Tonyo ang sinasabi ng ermitanyo, pinili rin ni Nuling pagmasdan ang mga talahiban. Si Nuli noon hindi pa rin nagpapalabas ng isa sa mga espiritual niyang sandata, at hanghawak lang niya noon ay ang pisikal niyang gamit na palaging nakasukbit sa kanyang likuran na 2 tabak. Kahit ramdam ni Nuli ang mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, pinili pa rin niyang palabasin ang mga ito upang abangan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napalingon si Nuli nang masipat niya ang isa sa mga ito na gumagapang sa kanyang likuran. At pagtayo ng nilalang sa kanyang likod, biglang nagwika si Nuli ng, "Nagkamali ka ng taong iyong nilapitan. Huwag mo kong susubukan dahil hindi mo pa alam ang taglay kong kapangyarihan." Dahil sa busis noon ni Nuli, halos hindi makagalaw ang nilalang sa kanyang kinaroroonan. Kasabay ng pagwika noon ni Nuli ay ang paglingon nito sa nilalang habang taimtim na nag-uusal. Nang maramdaman ng nilalang na yon ang kakaibang presensya ni Nuli, ay pilit itong umatras ng sa hindi malamang dahilan. Matapos ang pangyayaring yon, pinili na muna ni Nuling huwag munang gumalaw sa kanyang kinaroroonan. Ang ginawa niya noon, pumikit ng dahan-dahan at iniisip niya ang agod na isa niyang taglay na mutya. Nang maisip na ni Nuli ang gabay sa agod, pilit niya itong tinatawag sa kanyang isipan. Sa pagkakataon kasing yon, nais ni Nuling malaman ang taglay na kapangyarihan ng agod na kanyang bagong kaalaman. Ilang minuto ang makalipas, matagumpay na ngang matawag ni Nuli ang agod. Sa paglitaw nito sa kanyang mga kamay ay ang paglabas ng isang diwatang lalaki na may mabagsik na pangangatawan. May kasuutan itong nagliliwanag na para bang gintong baging. Sa tuwing masisinaga ng sikat ng buwan, meron din itong kapang ginto sa likod na may mga mata. Segundo lang noon ang lumipas nang maglaho ito sa kanyang itaas. Nang mahawakan na niya ang agod, nakaramdam si Nuli ng labis na pagkaaliwalas sa kanyang sarili. Hanggang dito na muna mga kaermitanyo, at simulan na natin ang shoutout. Shoutout kay Carlo Dimitrio, at shoutout kay Ethan TC9, at shoutout kay John Ray Perdida from Cavite, at shoutout kay Carlo Bansagan Corpus from Las Piñas, at shoutout kay John Pinisirada. Pina-shoutout niya ang family ng asawa niya na taga Lunoy, Baez City. At sa lahat ng magpa-shoutout, mag-comment kayo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil sa part 163, i-shoutout ko lahat ang mga narito. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.